So magandang araw kabola, sa video na ito pag-uusapan po natin kabola ang mga bagay-bagay po na nangyari ngayon around the PBA, and of course may na-drop na naman po si Sir Snowbado and isang juicy and crazy trade rumor kabola regarding TNT. So may hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Before natin pag-usapan yan as our main discussion, ito muna mga news na. First one, so hindi nga po nakalaro si Kit Datu kabola, the number 4 pick of Rain or Shine in their game kabola against Northport, and in-explain po ni Coach Yengia kung bakit. And mukhang it's actually not about injury, but baka meron daw po siyang sakit, meron daw po siyang gout, ano. So dinaan ni Coach Yengia in a funny way yung discussion about it actually, pero it's actually serious na, kasi kung gout talaga po yun kabola, it's a type of illness in a way na may hirapan talagang ilaro nitong si Datu kung ito po ay tumatama po or currently po na sumasakit. Sa mga may gout po dyan, alam kong naiintindihan nyo po yan. And that is in a way a negative for him, no? Lalo-lalo na big man po siya kabola. So kung ako po sa Rain or Shine, they need to make sure po na ito ay agad po nilang ma-address, di ba? Kung ano po yung best remedy for this kabola. Kasi nakita natin talaga mayroong ibubuga si Datu. He is special. And just imagine him creating this duo, this twin tower now with Luis Villegas na next tournament pa mga kalaro because of injury. Rain or Shine is on the right path kabola. They are on the right path. Now kabola, ito naman po si Rondy Hollis Jefferson, if you remember kabola, their most recent game kabola against Converge, siya nga po ay na-eject, no? Kasi nga po natamaan ng bola itong player po ng Converge nung binato niya, and because of that they need to eject him. Hindi na siya na-eject, siya rin po ay na-fine ng 20,000. So na-explain naman na maayos, ano? So kitang-kita naman sa video, wala tayong magagawa kahit pasabihin natin intentional or unintentional. By the books kabola, kapag tinamaan ng ganun galing sa isang player kabola, that is still a technical foul too, and that will be an ejection. I hope that clears things, lalo na sa mga fans po, no, ng TNT kabola. Now, pag-usapan na natin mamaya yung pong current po na rumor patungkol sa favorite team niya. But before that, let's talk about our comments kabola. Mga bibigyan po ko ng mga komento sa mga komento ninyo. Sabi dito, doon pa rin po tayo, ano, sa video natin kung saan actually sinabi natin na nilalangaw ng PBA, and that is actually hindi lang naman tayo nakakapansin yan, pati yung mga fans at iba pa pong big names or analysts. Snow, ikaw lang nalungkot kaya anti ang pang nanonood kasi mahal ang entrance di guys sa MPBL. So same yan, si Alan Aison at saka si user NS9NZ. Kaya konting nanonood, mahal ang entrance. Pag hindi kagaya dati, mura lang entrance. Pag tapos may ibang team, hindi die hard mga fans, supportahan puro sa TV nanonood. So ganun kabola yung mga discussion nila. Tama naman, di ba? Entrance is of course a big factor kung papasok or hindi po yung fans kabola. Pero still, di ba, it then speaks po na talagang natatalo or nakukuha na po yung passion po in basketball from PBA to other things, either ibang liga like MPBL or the NBA, kasi nga po yun po regular din naman napapanood po na mga fans po ng mga Pilipino kabola. Take note of the current situation of Ray Parks, and then yes, bagay si Parks sa Ginebra. In a way, I agree kabola, kasi is multifaceted kabola. Alam na niyang maglaro ng role player, so babagay siya na partner mo sa isang Scotty Thompson kabola. Now, doon na tayo sa rumor. Of course, maramang narinig na rin naman po na ito nga pong si TNT, dahil nga sobrang dami pong nawalan na players sa kanya for different reasons. Mikey Williams, RR Pugoy, JP Aram, of course, and then of Kib Montalvo kabola. Kaya dapat talagang may gawin po ang liga. Then, yung mga regarding po sa trade nga po na Parks to Ginebra, Park in exchange for Pringle and Jeremiah Gray, that is actually possible. Jay Blicious, I think that is actually a fine deal if we really... What's wrong with you, bro? What the heck? You tripping, bro? You tripping! In a way, I agree kabola, kasi is multifaceted kabola. Alam na niyang maglaro ng role player, so babagay siya na partner mo sa isang Scotty Thompson kabola. Now, doon na tayo sa rumor. Of course, maramang narinig na rin naman po na ito nga pong si TNT, dahil nga sobrang dami pong nawalan na players sa kanya for different reasons. Mikey Williams, RR Pugoy, JP Aram, of course, and then of Kib Montalvo kabola. Ito nga pong si Ray Suerte at saka si Christian David. So Christian David, the number 2 pick, hinipe, no? O pahabol yung hype niya in the most recent draft at biglang nag number 2 pick. Pero with what we saw, nandun yung glimpses po of stardom, pero marami pa siyang dapat na i-polish dun sa game niya. Ray Suerte naman, reliable scorer kabola ang galawan ni Ray Suerte kabola. So both of them, I think realistic target talaga yan ng TNT
Pero sa akin, malulungkot talaga ako kung maganap na po yung trade na yan. This month, next month, January, kabola. Diba? Kasi we just entered a season, no? Without any farm team trade in the off-season. Can you imagine that? We have just the longest off-season. Kung hindi mo isasama yung off-season due to the pandemic, kabola. And wala tayong nakita kahit isang farm team trade. So this tournament po na nagaganap ngayon is as fair as you can have, kabola, in the past few years. Kaya gusto ko sana matapos man lang ito na wala po tayong makita kahit isang farm team trade, di ba? Although talagang need na talaga ng TNT na gumawa ng galaw. Pero I hope, di ba, na maging matigas itong si Jeffrey Carriazo regarding the situation, di ba? Kasi mukhang may pangako naman sa kanya na magseseryoso sila para wala pong maganap no ganito pong klase ng trade, kabola. O baka bola sa vlogin mo, sila pa yung tamang 8 trade po ng TNT. Comment lang po sa baba.